Paano nga ba ang tamang pagbabudget ng sahod nating mga OFW? Ako si Penny, OFW sa Japan at mahilig akong dumiskarte. Dumating na nga ulit yung araw ng aming sahod at ngayon naman ay magbabudget na nga uli ako at ipapakita ko sa inyo ang ilang pamamaraan na ginagawa ko. Baka sakaling ang kapulutan nyo ng kaunting idea itong ginagawa ko sa aking pagbabudget. Pagkarating ko nga dito sa Japan at nakabili-bili na ako ng ilang mga gamit tulad nitong laptop ay nagsimula na nga akong mag-record ng aking mga sahod. Sa aking Excel file nakalagay doon kung magkano yung sinahod ko sa certain month. Tapos ilalagay ko doon kung magkano yung aking pinapadala sa Pilipinas. Nakalagay din yung bills ko dito sa Japan. Naka-specify din yung mga personal na hinuhulugan ko. Pinaghihiwa-hiwalay ko pa yan tulad ng mga hinuhulugan kong bahay at lupa, mga insurance, emergency fund, educational fund. Mas okay kasi sa akin kung detalyado para mas madaling i-backtrack kung saan ko nga ba naiilagay yung mga pera na sinasahod ko. Pagkatapos kong ma-record sa aking Excel file ay ngayon ko naman paghihiwa-hiwalayin yung pera na sinahod ko. Bali sinusundan ko na lamang yung amount nung ini-record ko sa Excel file para mas mabilis. Tapos meron ako nitong mini drawer na palagi nyong makikita kapag nagbabudget ako. Bawat drawer ay may mga labels tulad ng emergency fund, educational fund, SSS at insurance. Tapos meron akong maliit na whiteboard. Dito naman nakasulat yung other expenses ko. Nakasulat din dito sa whiteboard yung ilang events na pinaghahandaan ko. For example, yung birthday or pagka halimbawa may biglaang bakasyon. Pero yung mga yon hindi siya monthly nilalagyan kaya dito ko siya nilagay sa whiteboard. Kumbaga kapag may excess ako sa sahod after kong mag-budgeting ay yun namang mga events na yon ang paglalagyan ko. Gumagamit din nga ako ng mga lata para nga paglagyan ng mga ibang wala na doon sa drawer at hindi nga kakasya. Dito naman sa video na ito ay chinecheck ko kung kanino bang insurance ang kailangan kong hulugan. Buti na nga lang at na-access ko online yung mga insurance ng aking magulang dahil nga hindi ko na maintindihan kung kailan ba ang hulugan ng kanilang mga insurance. Minsan kasi nalilito na ako sa mga bayarin at sa dami ng hinuhulugan ko kaya naman napakalaking tulong nitong aking pagre-record. At pag natapos nga ako dito sa pagre-record at pagbabudget tapos nahiwa-hiwalay ko na rin yung pera, aba ay diretso na ako niyan sa padalahan at magpapadala na ako. Sa ganitong paraan kasi ay madaling mag-backtrack kung saan na nga ba napapunta yung mga sinahod. Hanggang dito na lang muna. Follow, like, and share!